Praise the name of the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng atin pong Panginoon. Welcome po sa atin pong night, sa atin pong prayer meeting. And ganoon din po sa mga kapatiran po natin na nakatutok ngayon sa atin pong live streaming. Magandang gabi po sa inyong lahat at hangad po namin na manatili po kayo sa panonood mula umpisa hanggang sa pagtatapos po ng gawain ito. At sa atin pong pagsisimula mga kapatid, maaari po ba nating i-welcome ang presensya ng ating Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. 1 John chapter 4 verse 4 says, "Hear of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." Hallelujah. Tunay mga kapatid that we are more than who and what we think we are, because we are a child. We are the child of the living God. Kaya naman mga kapatid, it pleases the Lord na meron po tayong ganitong klaseng gawain, prayer meeting, kung saan siya po'y ating nakakausap, kung saan siya po'y ating nakakadaupang palad mga kapatid, sapagkat malaki po ang nagagawa ng maningas na pananalangin. Hallelujah! Revival starts at prayer meeting. Kaya naman mga kapatid, ngayong gabi ito, mapalad po ang bawat isa sa atin na nakarating tayo. Hallelujah! Upang manalangin, upang purihin ang ating Panginoon. Kaya naman minsan pa, palayain po natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, we are in the right place. We are in the right time to worship the Lord. Hallelujah! And fill this place with our praises. Hallelujah! Let's open our alabaster box of praise. Let's shout. Hallelujah! Let's give thanks unto the Lord, for He is good and worthy to be praised. Come on! Come on! Come on! Come on! Hallelujah! 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 Hallelujah, mga kapatid. Once again, let us clap our hands to Jesus. Hallelujah. He deserves all the glory. He deserves all the honor. Hallelujah, Jesus. Sayo po mga kapatid sa Acts chapter 4 verse 12. Sayo po dito mga kapatid, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaliligtas. Kaya ngayong gabi mga kapatid, hallelujah, ating pong pasalamatan, ating pong purihin po ang ating pong Panginoon ngayong gabi na ito. Ating pong i-focus ang ating pong atensyon. Hallelujah. Hallelujah. He is the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Kaya ngayong gabi mga kapatid, ating pong awitan ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Wala akong ibang itataas, kundi ikaw, Panginoon. Come on, hallelujah. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon. Yes, Jesus, hallelujah. Ang lahat ay luluhod
niyo po kami nakapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Hallelujah, Jesus. Kung anumang karamihan ang nakikita mo sa aming puso, ay linisin mo ito, Panginoon. Patawarin mo rin po kami sa mga isip at sa gawa, hallelujah, sa mga sinasabi namin na hindi na naaayon sa iyong harapan, ay patawarin mo po kami, Panginoon, hallelujah, upang naway maging mabangong sangyo kami sa iyo pong harapan na naglilingkod, hallelujah, sa gabing ito. At ngayon, nagpapasalamat kami at nakarating po kami ng safe and sound dito po sa iyong bahay sambahan, hallelujah, salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mong ibinibigay sa amin. Salamat sa pagpapala, salamat sa kagalingan, salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, hallelujah, na patuloy mong ibinibigay sa amin. At ngayon, dinadalangin ko po na maging matagumpay mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng gawain ito, hallelujah. Ikaw ang siyang pumagitna, ikaw ang siyang kumilos sa gawain ito, hallelujah. At kung sino pa man po pupunta dito, ay gabayan niyo rin po sila ng iyong pong libre na pangkin. Ilayo niyo po sila sa anumang kapamakan, hallelujah. Patuloy mong pagpapalain ang nagbigay ng oras, hallelujah, para sa iyo. At sa iyo na po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Praise the Lord, hallelujah. So malaya po muna tayo makakaupo sa gabing ito. Jesus, muli isang magandang gabi po sa bawat isa at ako po ay nagagalak, lalo tigit ang atin pong Panginoon na muli po tayong nagkasama-sama matapos po ang ilan pong mga araw na tayo po ay namalagi sa kanya-kanya po nating mga buhay, trabaho, pag-aaral at mga pinagkakaabalahan. At alam ko na ang bawat isa po sa atin ay nag-uumapaw po ang kagalakan na muling nakita po ang isa't isa at muling masamba, makausap po ang Panginoon ngayong gabi. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah, Jesus. So, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay, tama po ba, nasa huling Friday na po tayo ng month ng April. Grabe, napakabilis po ng panahon. Amen. Konti na lang. Pang ilang months na ba ito mga kapatid? Pang-5. So, pang-5, tama ba? Pang-4. So, pang-5, tapos June na, nangangalahati na tayo ng taon. And maya-maya mga kapatid ay Pasko na, maya-maya bagong taon na, at panibagong taon na naman. Ngunit salamat sa Panginoon na nandito pa rin po tayo at sama-samang naglilingkod sa Kanya pong harapan. Hallelujah, Jesus. So, ang team po natin para po sa buwan na ito ay wala pong iba kundi yan, the power of the cross. And dahil nga po ngayon po ay last Friday ng buwan, tayo po ay magre-recite. Parang ang lungkot natin mga kapatid na magre-recite ta. Yan, magre-recite po tayo. So, napaka-ikli lang. Mukhang good mood po ang ating prayer meeting coordinator, mga kapatid. Di tayo masyadong pinahirapan. So, ang atin pong verse sa wikang English po ay sa 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but to them which are saved, it is the power of God. At sa wikang Tagalog naman po, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Saulo na po ba natin mga kapatid? Wow, praise the Lord. At alam ko mamaya mga kapatid tayo ay paunahan pa sa magre-recite dahil napakadali lang po ng ire-recite po natin para po sa buwan po na ito. At alam ko mga kapatid na ang bawat isa po sa atin ay pinagpala ng atin pong Panginoon sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, spiritually, physically, mentally, emotionally, financially. Kaya't alam ko na hindi po malaking kawalan sa atin na magbigay po ng pagbabalik kaloob sa atin pong Panginoon. Kaya ngayong mga oras na to, tatayo po tayong lahat at ibibigay po natin ang ating mga handog para sa Hallelujah. Sinabi ng Diyos, sasagana ang
natin purihin, pasalamatan ng ating Diyos. Panginoon, maraming salamat sa kalakasan ng aming katawan, sa aming pagtatrabaho, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawang paghahanap buhay, O God. Na alam namin, Panginoon, na Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas, ng proteksyon, ng gabay sa araw-araw, Lord. Kaya naman narito, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang offering, Panginoon. Alay namin sa iyo na may magandang puso, may masayang puso ang aming pagbibigay sa iyo. Alam namin na ito ay galing sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming humahawak sa iyong mga pangako na bubuksan mo, Panginoon. Ang durungawan sa langit, Panginoon, bubuhos sa mga pagpapala at dakilang Diyos, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo at gamitin, Panginoon, ang mga pagpapala nito sa ikalalagupan ng gawain dito sa Balayan, Panginoon. Puri-puri. Binabalik namin lahat sa iyo ang paput pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. So malaya po muli tayo makaupo, mga kapatid. So nawa ay magkaroon po lagi tayo, mga kapatid, ng pusong mapagbigay sa atin pong Panginoon. Naalala ko po, mga kapatid, yung preaching po na pinanood ko kanina ni Mark Morgan. Kung kilala niyo po siya, mga kapatid, yung medyo malaki pong preacher. Sabi niya, I don't know kung nasabi niya to, pero kung meron pong mga tao, mga kapatid, na naniniwala na hindi kailangan ng pera para po sa gawain ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi. Sabi niya, para daw po magkaroon ng revival, kailangan merong financial support, mga kapatid. Kaya naman, mga kapatid, patuloy po nating suportahan, patuloy po tayo magbigay sa atin pong Panginoon. Dahil alam po natin na kapag po tayo ay nagbibigay, ang Panginoon po ang nagmumultiply na, mga kapatid. At yun po ay lahat, hindi po para sa benefit ng isang tao o ng kanino man, yun po lahat ay para po sa katagumpayan ng gawain ng atin pong Panginoon. Hallelujah. So, bukod doon, mga kapatid, ay muli pong pinapaalala sa atin ang atin pong mga gawain, ang atin pong live streaming, ang atin pong morning devotion, night exhortation, ang atin pong prayer meeting, Sunday service. Nawa po ay palagi po natin itong isama sa atin pong mga prayers. And syempre, mga kapatid, ang suporta po ng bawat isa po sa atin sa patuloy po na paglago ng gawain ng atin pong Panginoon. And gusto ko na din pong gamitin ang pagkakataong ito para po humingi sa inyo ng paumanhin kung meron pong mga araw na pansin nyo na meron pong mga hindi nakapag-devotion. Kasi, mga kapatid, minsan po, ako po ay nag-a-admin. Ako po kasi nag-a-admin, mga kapatid. Minsan po nag-a-admin po ako bago po ako matulog. Kasi para po yung invitation po sa kanila, hindi po matakloban ng notification. Eh yun pala, mga kapatid, meron pong iba na gusto nila, naka-admin na sila nung gabi para na set up na nila kinabukasan, makapag-live na sila kasi medyo nagkakaroon ng problema. So, pagpasensyahan nyo, mga kapatid, kung meron pong mga hindi nakapag-live. And meron naman pong iba, mga kapatid, nagkakamali naman ako ng tingin. Kala ko ito yung devotion, yung pala, night exhortation siya. So, nagkakabaliktad po. So, pagpaumanhin niyo po and gagawin ko po ang best ko para hindi na po ulit mangyari yung bagay na yon. And hoping din po na mas marami pa pong sumuporta sa mga live streaming po natin, lalo tigit po sa mga kabataan. Dahil palagi pong napapansin kong nanonood talaga, mga kapatid, ay it's either nanay or tatay. Ang mga youth, mga kapatid, pailan-ilan po. So nawa, bilang tayo po yung laging sinasabi, lagi nyo na itong narinig, backbone ng church, tayo yung palaging online, mga kapatid, tayo yung palaging halos hawak ang cellphone. So bakit ba ito kapag live streaming, hindi mabigyan ng oras, mga kapatid? Pero pag sa ibang mga bagay ay napakahaba ng oras. So nawa, kung paano nagbibigay tayo ng mahabang oras sa ibang bagay, lalo tigit sa gawain ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Nawa, makita man lang doon ang mga pangalan po natin, especially po sa mga youth. Maasahan po ba yon? Amen. So ngayon naman, mga kapatid, ay dadako po tayo sa panibago pong kaalaman sa atin pong Bible Trivia. So last week po, ang nag-Bible Trivia po natin ay si Roan. At ang kanya pong Bible Trivia ay yan. Kung ano daw pong book sa Bible, ang tapos daw po ng chapters nila ay tanong. At ang sagot po ay Jonah and Nahum. Yung ba magkasunod sa book, mga kapatid? Jonah, Nahum. Tama. Jonah, Mika, Nahum. Hindi ba Jonah, Mika, Nahum?
Di ba magkasunod lang yon mga kapatid, sabi niya? So ano, Jonah, Mika o Mika, Nahum? Jonah, Mika yata mga kapatid. Ano? Jonah, Nahum. So hindi siya magkasunod. Di ba Jonah, Mika, Nahum? Parang narinig ko nung kanan magkasunod daw sila na book. So, mali pala yung rinig ko. So, Jonah at Nahum na. Ang tanong po ay, sino po nakakaalala ng tanong? Basta yun na yun, mga kapatid. Basahin nyo. Mamaya babasahin ko pagbalik ko po dito. Or baka gusto pong basahin ng magti-trivia. So, ang magti-trivia po natin sa gabing ito ay walang iba kundi ang atin pong cum laude muna ulit siya, mga kapatid. Si Brother Wilson. Hallelujah. Praise the Lord. Ang akin pong trivia ay, did you know who is the prophet needed music to be played before he prophesied? Mayroon pong isang propeta na hindi siya makapagbigay ng mensahe ng Panginoon nang hindi po nagpapa-music. Alin ang musician? Okay po. Ating bigyan ng sagot, si Elisha. Sa 2 King 3:15. Supportin muna. Bunso. Wala. 2 King 3:14 muna. Naroon kasi yung pangalan niya. At sinabi ni Eliseo, buhay ang Panginoon ng mga hukbo na nakatayo ako sa harap niya. Tunay na wala akong pangitain sa harap ni Josaphat na hari ng Huda. Hindi kita lilingapin ni titingnan man. 15. Ngunit ngayon dalhan ninyo ako ng isang manunugtog. At nangyari na ang manunugtog ay tumugtog na ang kamay ng Panginoon ay sumakanya. Ang kwento niyan mga kapatid, meron pong 3 hari na lalaban po sa Moab mga kapatid. Sa Moab nga ba mga kapatid? Sa Moab na ang hari ng Israel at ang hari ng Huda. Yung hari ng Israel, anak ni Akab. Alam naman natin si Akab, yung masamang hari mga kapatid. At si Josaphat, at yung hari po ng Moab. Nalalaban sila mga kapatid sa kay Mesa. Ang pangalan po yung Mesa, hari ng wait lang po. Yan, malabo po ang mata. Basta yun na po. Yung hari po ng Moab yung kalaban nila. Pero 3 po silang magkakasangga na hari. Ngayon sila pa pumunta sa lugar kung saan sila makikipaglaban. Wala pong tubig silang dala at sila po yung mamamatay sa uhaw. That's why mga kapatid, ang prediction po nila, tayong 3 grupo, 3 mga hari, dinala ng pinabayaang dalahin ng Panginoon sa lugar na ito para tayo patayin lamang ng isang hari, ng isang hukbo mga kapatid. Dahil nga walang tubig, syempre kung sila man ay manalo, mamamatay naman sila sa uhaw mga kapatid. Pero ang prediction na nila, mapapatay sila dahil sa sobrang uhaw nila, walang tubig. Wala ba ditong isang propeta ng Panginoon na pwedeng kausapin, mag-inquire tayo sa kanya? At may nagsabi pong, ay naandyan si Eliseo, na hari na anak nung si ganyan mga kapatid. At nung sila nagpunta, sinabi niya sa hari kay Jeroham na anak ni Akab, wala akong pakialam sa iyo. Doon ka magtanong sa propeta ng mga magulang mo. Mga propeta, mga kapatid ni Akab, mga propeta ni Baal. At sabi niya kay Josaphat, at ikaw Josaphat, sa totoo lamang ako'y nakaharap sa Panginoon, walang pangitang ibinibigay sa akin patungkol sa iyo ang Panginoon. At yun nga po, sabi niya, bigyan niyo muna ako ng manunugtog. At yun, nung may tumugtog na, alam niyo kung anong tugtog mga kapatid. Hindi ko rin alam. Siguro, open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. We want to see Jesus. Yun, mga kapatid, nakita siya ng pangitain. Kaya, biblical din pala kapag minsan nagpapakanta papaawit si pastor bago siya mangaral. Sabi, totoo palang. Ibig sabihin kayo, biblical naman pala yung mga ganun na senaryo na nagpaawit muna yung preacher before siya mangaral. At hindi ko alam kung magpapaawit ang preacher natin ngayon. Okay po, yun lang po. God bless you po mga kapatid. Praise the Lord. Yeah. Pwede magpaawit
sister ha. Pero kahit wag na ikaw ang umawit. Praise the Lord. So yeah, thank you po brother sa inyo pong napakagandang trivia. So meron palang ganon mga kapatid na kailangan mo ng prophet mga kapatid na kailangan muna ng awitin, magpatugtog bago po siya makapag-prophesy. Iniisip ko mga kapatid kung ito ba ay nabasa ko na kasi natutuwa ako mga kapatid na ngayon pong nagbabasa ako ng Bible, hindi na po ako katulad dati na naboboring ba mga kapatid. Yung ba yung pagbabasa ko ay yung para bang out of duty ba? Ngayon mga kapatid, sobrang na-enjoy ko po yung pagbabasa ng Bible na ang gamit ko pong version ay NIV na English po yung binabasa ko. And sobra po akong natutuwa mga kapatid na parang ngayon ko lang nare-realize na ang ganda pala ng mga nangyayari sa Bible mga kapatid, lalo na po yung mga part ng war. Sabi ko, ang galing ng mga strategy, ang galing ng mga nangyayari na parang daig niya pa yung mga movies na mga napapanood ko. Sabi ko, wow, kung talaga palang sineryoso ko yung pagbabasa dati, siguro mas marami akong nalalaman ngayon. Kaya iniisip ko, sabi ko, nabasa ko na ba? Yung feeling ko, hindi pa kasi naman ngayon, parang sineseryoso ko na talagang dinidetail ko yung pagbabasa. Tapos nakita ko, First Kings, ay hindi pa. Nasa Second Samuel pa lang ako mga kapatid. So yun po, I hope katulad po ng nangyayari sa akin ay ganun din po ang mangyari sa inyo mga kapatid. Ang sarap po palang magbasa ng Bible na talagang hinihimay-himay mo, talagang hindi mo lang siya basta binasa, yung inintindi mo talaga yung nangyayari doon mga kapatid. Kapag ganun po yung ginawa nyo, maniwala kayo sa akin mga kapatid, may excite po kayo lagi sa pagbabasa ng Bible. Kung bagay isipin nyo, ano na kayang sunod na nangyayari sa after nung scenario na to. Kumbaga, kung sa movie na-excite ka anong sunod na episode or kaya sa pagbabasa ng Wattpad anong sunod na mangyayari sa chapter na yon, ganun din mga kapatid sa Bible kapag talagang nilagay mo yung puso mo, yung isip mo, ma-excite ka, ano na kayang sunod na nangyari doon. And nawa mga kapatid, magkaroon po tayo ng ganong mindset, ng ganong puso. Kasi mga kapatid, isa rin po sa mga inspiration ko ang atin pong cum laude, si Brother Wilson mga kapatid, na nai-inspire po ako kasi ang dami niya pong alam sa salita ng Panginoon. Kumbaga, may idea po agad siya kapag may tanong ka sa kanya, may sinabi kang ganito. Meron po siya agad na sasabi. Why mga kapatid? Kasi yung pagbabasa niya ng Bible, hindi lang yung basta nakabasa siya, iniintindi niya. And I hope ganun din po ang gawin natin. Hallelujah. So sa hindi po pagtatagal mga kapatid, tayo pong lahat ay tatayo sapagkat dadako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng salita ng ating Panginoon. Magpapakanta ka ba, sister? Yan. So, welcome po natin ang mga ngaral ngayong gabi. Wala pong iba, kundi ang napakaganda, napakasipag, at napaka-stress. Walang iba, kundi si Sister Aisen Landicho. Yan. So, hallelujah. Praise the name of the Lord, mga kapatid. So, kagustuhan ko man pong kumanta, ayoko pong sirain ang gabi po nating lahat. So, sa linggo na lang, since praise break naman, mga kapatid, and may mga mag-special song naman. So, ihanda po natin atin pong mga sarili. So, as you can see, dala ko po aking Bible, kasi ako naman po, ang ginagawa ko naman po ngayon, tinatry ko pong kapag may mga cross-reference, ginagamit ko po talaga na reference ang Bible. Para po, kasi nasasanay po tayo na search lang po ng search. Pag for example, may search bar po sa Bible. So, tinatry ko po na magbuklat para po nang sa ganun ay mahasa naman po ang medyo 2 MB na lang po na brain as of now. So, sa wala pong pagtatagal, if you have your Bible with you, ay makipagbukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 16, verse 21 to 28. Sa wikang Tagalog na lang po natin basahin. Ang sabi po dito, mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba na siya'y patayin at muling ibangon ng 3 araw. At isinama siya ni Pedro at nagsimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Verse 23, tatapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos,
kundi ang mga bagay ng tao. 24, nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong nito. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalhatian ng kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Last verse, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakakatayo rito na hindi matitikman ang anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. At bago po tayo tuluyang magsimula, maaari po bang palakpakan po natin at purihin po natin ang pangalan ng atin pong Panginoon. It is a privilege to hear the promise of the word, mga kapatid. We are so blessed sapagkat hindi po tayo tali sa kahit na anong chain o tanikala. Malaya tayong makapagpuri, malaya tayong makapagbasa, malaya tayong makapakinig, malaya po tayong namnamin ang mga pangako ng atin pong Panginoon. It is a great privilege to have and taste the presence of the Lord. Kaya naman sa gabing ito, mga kapatid, let's glorify Him once more. Let's start praising His name more. Let's appreciate that goodness, that presence, that wonderful, glorious, and miraculous presence of the Lord. Sapagkat ang sabi niya, in His presence, there is a fullness of joy. There is a fullness of everything, mga kapatid. May kapunuan, may kapantayan, mayroon pong sapat, hallelujah, na bagay at tagumpay sa presensya ng atin pong Panginoon. We honor you in this place. We glory in you in this place, Panginoon. Malaya ka na kumilos at magpangaral sa gabing ito. Linisin mo ang amin pong mga puso, ang amin pong mga isipan. Pakabanalin mo ito, O Diyos, upang ang bawat salita na amin pong maririnig ay maging kalakasan, maging pagpapala, maging pagtutuwid, maging disiplina, maging isang bagay na amin pong panghahawakan. Indeed, the word that you have is the lamp in our life, Panginoon. Kaya naman sa gabing ito, dinadalangin po namin ang pagsama mo po sa amin. And I also pray na linisin mo ang akin pong puso, ang akin pong labi, upang ang bawat salita rin pong lalabas dito ay pagpapalain mo, magiging kalakasan po ng bawat isa. Once more, we are giving you the highest glory. We are exalting your name in this place. We celebrate you, Jesus. And all God's people will say, Amen. At bago po tayo lahat po, mga kapatid, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang atin pong title, which is The Blood That Still Speaks. So malaya na po tayong makaupo. Actually, mga kapatid, ito po ay parang journal title ko way back 2024 or 2023. Ang title po nun ay The Blood That Still Speaks. So na-amaze po kasi ako kung gaano po kaganda or kung gaano po kalakas po ang influence ng atin pong Panginoon sa atin pong buhay. And in this verse, mga kapatid, God is teaching us that living with Him is not easy. Sinasabi po sa atin ng Diyos na ang buhay po na kasama siya ay hindi po madali. God showed His disciple the glimpse of what will happen to him. Sinabi niya po, mga kapatid, ang isang bagay na mangyayari at sasapitin po niya sa chapter po na ito. Pinangaral niya po sa kanya pong mga disciple kung gaano po kailangan niyang magbata, kung paanong kailangan niya pong mamatay, kung paanong kailangan pong ang dugo niya ay umagos. And makikita po natin ang response po ni Peter. Nandun po yung kanyang devotion, nandun po yung kanyang talagang pag-ibig at pagrespeto and idol siguro talaga niya ang Panginoon, mga kapatid. Kaya niya sinabing imposible na mangyari sa iyo ang bagay na iyan. And I know, mga kapatid, na alam po nating lahat ang dahilan ng kanya pong kamatayan, that He died
to save us. John 3:16 mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At ano pong sabi? And whosoever believeth shall have an everlasting life, mga kapatid. Kung sino daw po ang maniwala ay magkakaroon daw po ng buhay na walang hanggan. He died to make us free. He died to cleanse our soul and to give us an everlasting life sa krus, mga kapatid, ng Kalbaryo. And nag-survey po ako sa akin pong mga kaklase. Ang sabi ko po sa kanila, kapag po nakikita nila ang sign po na cross, ano po ba yung naiisip nila or ano po ba yung nakikita nila? May iba po na nagsabi na ang cross daw po ay isang tanda ng medisina, mga kapatid. Kasi nga naman, kapag nakita mo nga naman ang cross, maisip mo first aid kit or di naman kaya ambulansya. Yung iba naman, mga kapatid, sinasabi po nila na ang cross daw po magandang design sa mga damit sapagkat madami daw pong pwedeng ipares na tribal shape sa cross. Ang iba naman, para po sa kanila, accessories po ang krus, kaya lagi nilang suot, may hikaw pa nga mga kapatid na krus. Pero tayo po dapat mga Christian, kapag tinanong po tayo kung ano po ang ibig sabihin ng cross, nawa ang maisip po natin that cross symbolize an answered prayer and answered purpose po ng atin pong Panginoon. At tama naman tayo mga kapatid that the main goal of Jesus is to save us from hell, to save us, mga kapatid, sa kamay po ng kaaway. Yan po ang nag-iisa at tanging dahilan kung bakit po ang Diyos ay namatay, kung bakit po ang Diyos ay kailangang magsakripisyo para po sa atin. Pero hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na naganap na po ang mga bagay na yon, ay doon na po nagtatapos ang lahat. That's why every Holy Week, hindi po natin basta lang pinagluluksaan ng Diyos. Hindi po natin basta lang inaalala ang kanya pong pagkamatay. We are remembering how wonderful, mga kapatid, ang naging proseso ng pagkamatay ng Diyos. That after His death, mga kapatid, anong sabi? After ilang araw, siya po'y bumangon at muling nabuhay. That is how powerful the God that we serve. And many people thought that God died on that cross. Even siguro nung New Testament, mga kapatid, marami pong tao ang naniwala or nag-akala na namatay na ang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Even Satan believed that the Son of God died on that cross. Many people believe that Jesus' power ended on that cross. And many people thought that all the work of Him ended on that cross. Akala siguro ng mga tao noon, mga kapatid, kapag napatay nila itong Messiah na ito, kapag napatay nila itong Kristo na ito, kapag naipako nila ang lamb na ito, wala nang gagaling, wala nang pagpapalain, wala nang magkakaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit mali po sila, mga kapatid, because everything started on that cross. Healing start on that cross. Blessing start on that cross. His power did not stop, mga kapatid. His power spread on that cross. Salamat na lang sa kamatayan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya kahit tayo, mga kapatid, na malayo naman sa angkan ng Diyos, ay nagkaroon po ng kaligtasan. His power spread on that cross. That is how powerful that cross is, mga kapatid. And everything makes sense on that cross. Bawat hinagpis, bawat palo, bawat sugat, bawat luha, bawat pagdaing po ng Diyos ay nagkaroon po ng kabuluhan doon po sa krus ng Kalbaryo. And on that cross, God gave us His message. Doon niya po tuluyang ipinakita po sa atin kung gaano po kahalaga ang krus. Hindi lamang po sa kanyang buhay, kundi pati rin po sa atin. Kaya po ang sabi ng verse 24 and 25, mga kapatid, ano pong sabi? Ang sino man na nagnanais na sumunod sa akin ay kailangan daw pong pasanin ang sarili niyang
krus. So hindi lang po ang Diyos pala ang inaasahang magpasan ng krus, mga kapatid. Tayo rin po palang kanyang mga alagad ay inaasahan na magpasan ng krus. Not physically. Kaya po siguro madaming tao po ang bulag kung bakit kada Semana Santa na lang nagbubuhat sila ng physical na cross. Kada Semana Santa na lang, mga kapatid, sila po ay, ang tawag po doon, nilalatigo po nila ang kanila pong mga sarili. Nagpepenitensya po sila, mga kapatid. Pero alam po natin, ang ginagawa po nila ay parang pangaasar sa Diyos. Minumok po nila na para bang walang kabuluhan ang lahat po ng ginawa ng atin pong Panginoon. Pero ngayon, pinapaalala po sa atin na ang krus na kailangan po nating dalhin ay ang sarili po nating mga kabigatan. God remind us that in able to find life, one must not bypass the cross. Hindi po magkakaroon ng katuparan ang kanya pong mga salita. Hindi po siya mabubuhay after 3 days kung nilagpasan po niya ang cross. Pwede naman, mga kapatid, na mamatay na lang po siya nang hindi pinapako sa cross. Pwede naman, mga kapatid, na maglaho na lang po ang atin pong Panginoon. But enable for us to have a life. Ang ginawa po ng Diyos, hindi niya po binaypas ang cross. Because enable for someone to find life, that person must not bypass the cross. Every dream, mga kapatid, has to do with the sacrifice. Lahat daw po ng pangarap ay kailangan po ng sakripisyo. Lahat daw po ng tagumpay ay kailangan daw po ng sakripisyo. Lahat daw, mga kapatid, ng answered prayer, kung gusto daw po natin, ay kailangan daw po ng sakripisyo. Hallelujah, hallelujah. That enable to achieve the dream, we need a balanced life, mga kapatid. Hindi pwedeng puro sarap lang po tayo. Hindi po pwedeng pag nag-pray tayo sa Lord ng pagpapala, ay puro pagpapala lang po ang kanya pong ibibigay. That's why kailangan po ng pighati, kailangan po ng sakit, kailangan po ng heartbreaks, because we need a balanced life. Kailangan daw po balanse ang mga bagay-bagay sa atin pong mga buhay. Upang maabot ang pangarap, kailangan daw po natin ng balancing buhay, balancing oras, balancing dedikasyon, at balancing devotion sa atin pong Panginoon. Hindi pwedeng mas lamang yung trabaho kesa sa atin pong pagsamba. Hindi po pwedeng mas lamang yung atin pong pag-aaral kesa sa atin pong pagsamba. Hindi po pwedeng mas lamang ang mundo kesa po sa langit na atin pong inaasam-asam. And yung balance, mga kapatid, bare minimum na nga lang po yun eh. Yun na lang po yung kaliit-liitan na hinihingi po sa atin ng atin pong Panginoon. Because Jesus, mga kapatid, is different, because in able to give us the kingdom of heaven, He sacrificed Himself. Hindi nga po balance ang ginawa ng Diyos. Mas lamang nga po ang hirap kaysa sa sarap, mga kapatid. Baby pa lang siya, nandyan na at gusto na siyang i-persecute, gusto na siyang patayin. Bata pa lang siya, mga kapatid, gusto na siyang alisin sa mundong ibabaw. Tayo nga, nung tayo pinanganak, meron tayong magandang lampin, magandang bahay. Pero ang Diyos, mga kapatid, sa sabsaban kung saan nakatira po ang mga hayop, kung saan po nakatira ang mga alaga ng mga tao. Kung tayo, mga kapatid, ngayon sa buhay natin, nagpo-fasting tayo, 1, 2, 3, pero atin pong Panginoon, He fasted for 40 days and 40 nights. Kung tayo nga, kabigatan na po sa atin na mangaral sa ibang tao, pero ang Panginoon, Siya po'y nagpagaling ng bulag, nagbuhay ng patay, nagbigay ng pakinig sa mga hindi makarinig. So kung atin pong iisipin, Jesus' life is not balanced. Mas lamang po ang kahirapan kaysa sa sarap. Pero tayo, ang sabi lang po sa atin ng Diyos, i-balance lang natin. I-balance lang natin. Gawin lang natin 50-50. 50 sa ating mga pinang-araw-araw na buhay at 50 para sa Kanya. And sad to say, madalas, nagiging 60-40 pa nga. 60 sa mundo at 40 lamang sa atin pong
Panginoon. But tonight, pinapaalala po sa atin ng Diyos na ang power po ng cross ay hindi po dapat nagtapos nung siya po'y nabuhay ng 3 araw. Dapat daw po hanggang ngayon ay nararamdaman, inaangkin pa rin po natin that His blood is still speaking life in us. Hindi daw po tayo dapat makalimot sa mga bagay na pinaghirapan ng atin pong Panginoon. Ang sabi po ng Colossians chapter 2 verse 14, ang sabi po niya sa wikang Tagalog, mga kapatid, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na pinako sa krus. Hindi lang po binura ang atin pong mga kasalanan. Hindi lang po, mga kapatid, basta inikisan ang atin pong mga kasalanan. Ano pong sabi? Inalis nung siya daw po ay pinako sa krus ng Kalbaryo. And now, I am telling you that living with God is to live imbalancedly sa mundo na atin pong ginagalawan, to give more in Him, to sacrifice more for Him, hallelujah, and to live our life more of Him. Mas higit po daw sa Diyos ang atin pong mga bagay na dapat ginagawa. Pero hindi po tayo sinisisi ng Diyos sa tuwing mas lamang yung atin pong mga ginagawa sa sanlibutang ito. Nandyan, mga kapatid, ang laging pag-alala. Nandyan po ang laging pag-alalay. Nandyan po ang laging pag-intindi ng atin pong Panginoon sa lahat ng atin pong mga pagkukulang. Because the journey of discipleship, mga kapatid, is to deny yourself and take up the cross to follow Him. Itatwa ang atin daw pong mga sarili. Pasanin ang atin pong mga kabigatan at sundin ang kalooban ng atin pong Panginoon. But the question is, na-take na po ba natin fully ang atin pong mga cross? Atin na po bang pasan-pasan ang atin pong mga cross? And if you were asking me, mga kapatid, absolutely no. Sapagkat tunay na habang may buhay ay iba-iba ang pasan at bigat po ng cross na atin pong dala-dala. That is how we can serve and we can live with God, mga kapatid. One must take up the cross to follow Him. One must take up the cross of discrimination. One must take up the cross of denial. One must take up the cross of preaching. One must take up the cross of giving despite of this world cruelty. Kailangan po isa sa atin ay magpasan ng krus na iyan. Isa sa atin ang magpasan ng kabigatan upang maipangaral ang salita ng atin pong Panginoon. Isa sa atin ang magpasan ng krus upang maipahayag po ang kaluwalhatian ng atin pong Panginoon. One must take up the cross to follow Him. Hindi po pwedeng hindi po tayo magdadala ng atin pong mga kabigatan para po sa atin pong Panginoon. Hallelujah. One must take up the cross of fighting the good fight of faith and able to live with God. Kailangan po daw nating pasanin ang pakikipagbaka, mabuting pakikipagbaka upang masabi po natin na namumuhay po tayo ayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Because, mga kapatid, there is nothing to be accomplished without the sacrifice. Wala daw po mangyayari, wala daw po tayong ma-achieve kung wala daw pong sakripisyo para po sa atin pong Panginoon. Only Satan can convince the church that they can still have the power without the cross. Si Satan lang po ang makakapagsabi sa atin na kaya pa rin naman ng church mag-prosper nang walang pasan-pasan na kabigatan sa atin pong Panginoon. Only Satan can convince someone that they can have the power in life without the cross. And only Satan can convince you that you can live your life with God as you live with your own
carnality. Si Satanas lang daw po ang makakapagkumbinsi sa atin na okay lang namang mabuhay ka kasama ang Diyos kahit hindi mo itinatanggi ang kalayawan ng iyong laman. Si Satanas lang daw po ang magsasabi na okay lang namang abandonahin yung krus na yan. Wala naman na yung kinalaman sa buhay mo ngayon. Because clearly mga kapatid, sinasabi po sa atin po ng atin pong Panginoon na kailangang pasanin, kailangang dalhin, kailangang ipamuhay mga kapatid ang atin pong mga krus para po sa atin pong Panginoon. Because able to see heaven, one must have that sacrifice. Kailangan mga kapatid ng sakripisyo upang makuha, matamasa po ang langit na atin pong inaasam-asam. Kaya po diba, sabi po ng Bible, hindi daw po dapat pakuya-kuya-kuy lamang. Hindi daw po dapat lukewarm yung atin pong pagsamba. Hindi daw po pwedeng ngayon okay tayo, bukas, hindi. Hindi daw po pwedeng ngayong linggo, sisimba tayo. Next week, hindi. Ngayong araw, puspos tayo ng Holy Spirit. Bukas, hindi. Kinakailangan daw po ng sakripisyo para daw po makita ang kalangitan na inihanda ng Diyos para sa'yo at para po sa atin. Hallelujah. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. In His time, mga kapatid, pinasilip po ng atin pong Panginoon ang kaharian ng langit. Nung kanya pong kapanahunan, pinakita po ng Diyos, ipinasilip po niya kung ano ba ang itsura po ng langit, kung paano ba ang pakiramdam na magkaroon ka ng kaginhawaan sa iyong buhay, kung paano ba yung pakiramdam na sa mundong magulo, sa mundong nakakapagod, mayroong pag-asa sa pamamagitan po ng pagpapagaling po niya sa lahat po ng mayroon pong sakit at sa pamamagitan po ng kanyang milagro, pinakita niya po sa lahat ng tao na posible pala ang langit, na mayroon palang langit para sa lahat po ng tao. He shows the glimpse of heaven by working, and praying para daw po sa atin pong lahat. Kaya nga po, di ba, may mga bulag na nakakita, may mga patay na nabuhay, may mga pilay na nakalakad because miracles do happened. Pinakita po ng Diyos na posible pala ang milagro. May pag-asa pa pala yung mga tao na akala nila, mga kapatid, mamamatay na lang sila ng ganon. Hallelujah. He had shown us the glimpse of heaven, mga kapatid, that enable to step into it, and able to move with it, and able to hold it by your hand. He needs to pay it fully price, mga kapatid. Enable po na lumaganap ang milagro na yon. Enable po na lumaganap ang pag-asa na yon. Kailangan daw pong bayaran ng Diyos, hindi ng kalahati, mga kapatid, ng buong buo. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo. He paid by suffering in that cross, by carrying it out, mga kapatid, by crying out loud, by denying His own ability, by being persecuted, by being humiliated, and by dying on that cross. Hallelujah, nabayaran po niya ng buo ang lahat ng atin pong mga kasalanan. Kaya ang sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 10, di ba? At kinalugdan ng Diyos na siya'y mabugbog. Kinalugdan daw po ng Diyos na pasanin ang krus para po saan? Para daw po yakapin tayo at pakawalan tayo sa atin pong mga kasalanan. Great is He that we serve, because when He died, all things in this world make sense, mga kapatid. And when He rose from the dead, heaven became a tangible, and His kingdom get closer to us. Nung nabuhay po ang Diyos, ang langit ay para bang abot kamay na po natin. Nung nabuhay po ang Diyos, ang kanya pong kaharian ay para bang naging malapit po sa atin. Nung nabuhay ang Diyos, mga kapatid, after niyang mamatay sa krus po ng Kalbaryo, lumaganap na ang magandang balita para po sa atin pong lahat.
Kaya naman kung meron po tayong isang bagay na dapat po nating ipagbunyi, yun po ay ang pagkamatay ng Diyos sa krus ng Kalbaryo at ang muli niya pong pagkabuhay upang iligtas po ang lahat ng tao. And if we are grateful right now, mga kapatid, let's clap our hands and continue to praise the name of the Lord. Ganyan po naging kabuti, ganyan po naging kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin pong lahat. Imagine carrying out that cross, feeling the pain para daw po iligtas ang mga makasalanang tulad po natin. Kung kaya naman hindi po natin dapat binibigyan or winawalang kabuluhan ang kamatayan ng atin pong Panginoon. Every time na atin pong pagbibigyan ang atin pong mga laman, every time na pipiliin po nating magkasala, may we all be reminded how precious and wonderful that blood is na siya pong ipinangtubos para po sa atin pong lahat. At bilang pagtatapos, mga kapatid, as I concluded, in the end, mga kapatid, the blood still speaks and carries its power from the cross.